Hello po! Pasyal po ulit tayo today. Andito nga po pala tayo ngayon sa Marseille, sa bansang France. Kada pasyal po namin dito, naaalala ko talaga ang aking pagkabata. Hindi dahil dito ako lumaki, kundi dahil syempre kay Princess Sarah. Dahil si Princess Sarah lang naman ang kauna-unahan natin kakilalang Pranses. Ipapasyal ko po pala kayo sa La Major Cathedral at sa Notre Dame de la Garde Basilica. At ito na nga po, ladies and gentlemen, welcome to La Major Cathedral. At ang patron pala nila dito ay ang The Virgin Mary, Mother of God. Nung marating namin to at nung nakita ko sa personal, sobrang ganda. As in, mapapanganga ka na lang sa sobrang galing ng pagkakagawa. Mahigit 100 taon na pala to nakatayo dito sa France. At lalo kang mapapahanga sa architectural design dito sa loob. Talaga naman, akala mo naman may alam talaga sa mga architectural design na sinasabi ko. At take note, kumpara sa ibang simbahan, libre ka lang makakapasok dito. At bawat sulok may detalye. Para bang bawat dingding, bawat disenyo, may kanya-kanyang istorya. Sa bawat pupuntahan namin at nalaman namin may simbahan, pinipilit namin makapunta at makapasyal para makapagpasalamat man lang. Ngayon, pasyal naman tayo sa Notre Dame de la Garde. Medyo may kalayuan po ito. 4 hanggang 5 kilometro ang layo nito mula sa La Major. May 3 ways para pumunta dito. Pwede ka mag-taxi, tren, o kaya bus. Pero yung tren na ginagamit nila ay parang tren lang sa loob ng SM. At magbabayad ka ng 11 euro pataas. Sa taxi naman, 15 euro. At dahil syempre kuripot ang inyong abang lingkod, nag-bus kami sa halagang 2 euro and 50 cents. Siya nga po pala, ang Notre Dame ay nasa ibabaw ng bundok at madali lang magbiyahe dito dahil makikita nyo ang bawat station kung saan titigil ang bus. Yes po, tama po kayo, hindi sila basta-basta pwedeng tumigil kung saan-saan. And ladies and gentlemen, once again, welcome to Notre Dame de la Garde Basilica. Yan po palang tren na nakikita nyo, yan yung sinasabi ko na ginagamit nila paakyat dyan. At nandito na nga po kami sa itaas at konting kembot nyo paikot, makikita nyo halos buo ng Marseille. At ang patron din nila dito ay ang The Virgin Mary, Mother of God. Yes po, tama po kayo. 2 church sa Marseille at pareho lang po sila ng patron saint. Pero ang sabi nila, wag daw po kayong maguluhan. Dahil ang La Major, yun po ang official church kung saan ginaganap ang mga misa. At ang Notre Dame, dito naman po ay pwede lang kayong bumisita, lalong-lalo na yung mga nagpipilgrimage. Pero bago pa maitayo ang basilikang ito, meron daw maliit na chapel na nakatayo mismo sa lugar na ito. Pareho lang po sila ng La Major, over 130 years na sila. At nung araw na dumalaw kami, nakakita pa kami ng Pilipinong pari. Lalang po kaming chance makausap si Father at kung paano namin nalamang Pilipino siya. Syempre, nagbase kami sa itsura at sa hula. Kasi tingnan nyo naman, mukha talaga siyang Pilipino. O sige na nga, Asian na lang. Halos may similarity sila ng design sa loob ng La Major, pero mas maliit na version ito. At muli, hahanga ka sa bawat detalye sa bawat sulok ng simbahang ito. At kung mapapansin ninyo, sa labas, ay merong katulad niyan na kulay ginto sa ibabaw sa bungad ng basilika. Ito ay rebulto ng Mother and Child at tinawag din siyang The Lady Guard. Kasi kung mapapansin nyo po dito sa Marseille, siya yung pinakamataas na chapel kasi nasa ibabaw siya ng bundok at siya yung mismo at nagsisilbing bantay sa buong bayan ng Marseille. At ang gintong Mother and Child na nasa ibabaw na yan ay merong 11 meters ang taas. Muli, ang dami natin natututunan at maraming salamat sa ChatGPT. At mula sa lugar na ito, matatanaw niyo din ang pinakamalaking stadium sa Marseille. At yan ang Orange Velodrome, kung saan ginaganap ang football, soccer, or big event. At minsan, ginanap na rin dyan ang World Cup. At yan po ulit, maraming salamat. Natapos po ulit ang ating pamamasyal at gala. Muli, thank you Lord sa pagkakataong ito. Hanggang sa muli, paalam!